Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1191, pakikipaglaban kay Zhang Renyu. Tumingin si Zhu Biao sa mga kapwa niya disipulo na pinatay ni Lin Fang. Nanginginig siya, ngunit mabilis din siyang bumalik sa kanyang katinoan. Kailangang manatiling kalmado ang mga cultivator anuman ang mangyari. Walang anumang tensyon sa pagitan niya at ng kanyang mga kapwa disipulo, ngunit ang mga cultivator ay walang awa laban sa kanilang mga kaaway. Ang lakas ay ang lahat sa mundo ng paglilinang. Ang kanyang mga kapwa disipulo ay paulit-ulit na sinubukang patayin si Lin Feng, at kung sila ay mas malakas kaysa kay Lin Feng, napatay nila siya. Ngunit sa huli, mas malakas si Lin Feng at sa halip ay pinatay sila. Kahit siya ay hindi niya kayang patayin ngayon. Kapag bumalik ako sa Celestial Land of Alchemists, magsasanay ako ng walang tigil sa paglilinang at magsusumikap sa pagpapabuti ng aking celestial body. Naisip ni Zhu Biao. Sa pagkakataong ito, marami siyang natutunan sa Fortune City, kabilang ang kahit na nakalusot siya sa ikawalong layer ng Tianqi at nagkaroon ng celestial body, palaging may mas malakas kaysa sa kanya sa isang lugar, lalo na sa Fortune City kung saan ang lahat ng hindi kapani-paniwalang mga henyo. Natipon. Hindi niya makakalimutan si Lin Feng. Bago pumunta sa Fortune City, nagawa niyang apihin si Lin Feng. Nag-away sila at kahit natalo siya, makakalaban niya si Lin Feng dahil mas mataas ang cultivation level niya. Ngayon, nasa Fortune City sila at ilang buwan na lang ang lumipas. Nagbago ang buhay ni Lin Feng, kaya ngayon ay hindi na niya kayang makipagkompetensya kay Lin Feng. Kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas. Nakapasok na si Lin Feng sa ika-6 na layer ng Tianqi, ngunit alam na niya ang ilang iba't ibang uri ng abstruse energies. Ang ilan sa 10 pinakamalakas na henyo ay nasaroon ng loob, wala sila sa mood na panoorin si Lin Feng. Medyo nagulat din sila. Siyempre, temporary lang. Kahit na si Lin Feng ay nakalusot pa lamang hanggang sa ika-6 na layer ng Tianqi at alam na niya ang ilang uri ng abstruse energies, kaya ano? Naunawaan din nila ang ilang uri ng abstruse energies, hindi lang nila naiintindihan ang mga ito, mas magagamit pa nila ang mga ito kaysa kay Lin Feng. Si Lin Feng ay hindi nagdulot ng banta sa kanila. Kaya naman medyo nagulat sila. At saka, hindi sila interesadong labanan si Lin Feng, interesado lang sila sa mga taong kapareho nila. Balang araw, ang ilan sa kanila ay babangon habang ang iba ay babagsak, ngunit ngayon ay hindi ito ang tamang oras para isipin iyon. Nasa Fortune City sila at hindi pa tapos ang event. Naroon pa rin ang 4 na dambana, matayog at marilag gaya ng dati. Sa loob ng kanilang ikatlong mata, mayroon pa silang nakasisilaw na mga buto ng kapalaran na nais pa nilang gamitin. Hindi pa rin sinabi ng manghuhula ang kanyang mga propesya. Gayunpaman, maraming tao ang interesado kay Lin Feng, halimbawa si Yiren Lei mula sa celestial na bahagi ng Bahwang, ang Buddhist monghe na si Kung Ming mula sa Celestial Thunder Temple, Wen Tiange mula sa Wen Clan sa gitnang bahagi ng Bahwang, Chi si Tiansheng mula sa Chi Clan mula sa silangang bahagi ng Bahwang, at Fu He mula sa Fire Mountain sa katimugang bahagi ng Bahwang. Sinundan ng Thunderbird at Longteng ang rock patungo sa dambana. Kahit na gusto nilang patayin si Lin Feng, hindi na nila siya kayang patayin. Kailangan nilang maging mas malakas ngayon. Ang Thunderbird ay ang inapo ng isang emperador. Ang Golden Thunderbird. Kailangan niya ng mas maraming oras bago niya sunod na makita si Lin Feng. Ganon din si Longteng, may katawan siyang dragon at medyo malakas. Para sa kanya, ang pagpatay kay Lin Feng ay sandali lamang. Psst, sabi ni Lin Feng, tumalikod. Tumingin siya kay Zhang Renyu at sinabing, huwag mong sabihin hindi ka pa handang lumaban. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Zhang Renyu, ngumiti siya ng masama at sinabing, nagulat ka sa akin, ngunit kung sa tingin mo ay matatalo mo ako, madidismaya ka. Zhang Renyu pagkatapos ay naglakad pasulong. Hindi siya natakot kay Lin Feng. Mag-ingat, si Zhang Renyu ay mula sa Church of the Seer at siya ay isang tunay na henyo. Alam niya ang ilang masasamang kasanayan na maaaring makaimpluwensya sa mga tao. Nauunawaan niya ang mapanlinlang na enerhiya ng hangin at layunin ng pagdurog ng kaluluwa. Siguro ngayon, naiintindihan na niya ang abstruse soul-crushing energies. Sabi ni Yuan Fei gamit ang telepathy. Si Zhang Renyu ay talagang isang masamang cultivator. Patuloy siyang gumagamit ng ibang tao para salakayin ang kanyang mga kaaway. Ngayon, naglakas loob siyang lumabas mag-isa. Dapat confident na siya ngayon. Mamatay. Hindi gaanong nagsalita si Lin Feng. Ang kanyang Tianji sword ay sumulong habang ang mga dumadagandong na enerhiya ay gamulong sa mga alon at naglalabas ng mga tunog ng pagsabog. Ipoypo. Malamig na sigaw ni Zhang Renyu. Ang kanyang wind abstruse energies ay naging isang ipoypo na kinukuha ang lahat sa kanyang kalagayan. Ang ipoypo at ang mga kulog ay nagbanggaan at pagkatapos ay nawala ng magkasama, ngunit ang Tianji sword ay nagpatuloy sa paggalaw patungo kay Zhang Renyu. Gayunpaman, gumalaw si Zhang Renyu na parang hangin at umiwas sa espada. Bumaba siya mula sa langit patungo kay Lin Feng. Itinaas niya ang kanyang kamay na naglalaman ng matulis na parang blade wind energies. Hindi lang pinahintulutan ng abstruse wind energies ang isang cultivator na maging mabilis, pinahintulutan din silang protektahan ang kanilang sarili at iwasan ang mga pag-atake. Mahusay na kontrolado ni Zhang Renyu ang abstruse wind energies. Place rate. Sabi ni Lin Feng. Ang kanyang empty space energies ay pumutol sa open space at ang wind blade ni Zhang Renyu, sabay na bumagsak ang kidlat.
Mamatay. Ang sumisipol na TNG sword ay bumalik tulad ng dati. Mga pagnanasa ng tao. Malamig na sigaw ni Zhang Renyu. Tumingin si Lin Feng sa kanyang dalawang masamang mata at nanginginig. Ang isang sulyap sa mga mata ni Zhang Renyu ay makakapagpayanig ng kaluluwa ng isang cultivator. Maras at Aerithix. Nagpakawala si Lin Feng ng Sunfire na sinusunog ang masasamang enerhiya. Kasabay nito ang pagkislap ng golden silhouette niya. Si Lin Feng ngayon ay mukhang isang Buddha habang pinadali niya ang lakas ng Heroka sa buong katawan niya. Noong nakaraan, ang mga kasanayan mula sa tatlong buhay na Buddha Demon ay lubhang kapaki-pakinabang para kay Lin Feng, ngunit ngayon ang lakas ng Heroka ay hindi na nasiyahan sa mga pangangailangan ni Lin Feng dahil siya ay naging masyadong malakas. Kailangan niyang gumugol ng ilang oras sa pag-level up ng kanyang lakas ng Heroka mamaya. Ngunit tulad ng dati, ang lakas ng Buddha ay kapaki-pakinabang pagdating sa pagsira ng masasamang enerhiya. Nakakapukaw ng kaluluwa. Galit na sigaw ni Zhang Renyu. O hindi. Nakita ni Yuan Fei at ng iba pa na inaapi ni Zhang Renyu si Lin Feng. Napakalakas ng boses ni Yuan Fei. Dahil mababa ang cultivation level ni Lin Feng, nakarating sa kanya ang boses ni Yuan Fei. Sapat na para kay Lin Feng na bumalik sa kanyang katinuan. Galit na galit siyang sumigaw, itinaas ang kanyang kamao at nag-condense ng dumadagandong na enerhiya. Pagkatapos, itinapon niya ang sarili kay Zhang Renyu. Ang espasyo ay napuno na ngayon ng kulog apoy. Slash, slash, boom. Isang malakas na salpukan ang tumunog at yumanig sa paligid nila. Mabilis na umatras si Zhang Renyu, ngunit hindi niya mabigyan ng anumang pagkakataon si Lin Feng. Ang kanyang kamao ay nakaramdam ng labis na pananakit, sa kabutihang palad, ang kanyang antas ng paglilinang ay mas mataas kaysa kay Lin Feng, kung hindi, siya ay nawalan ng kamay sa palitan na iyon. Ang katotohanan na naiintindihan mo ang mas maraming abstruse na enerhiya kaysa sa ibang mga tao ay hindi nagpapalakas sa iyo. Kung hindi mo magagamit ang mga ito ng maayos, ano ang silbi? Sabi ni Zhang Renyu. Sa loob, nagulat siya sa lakas ni Lin Feng, ngunit sa pamamagitan ng pagsasalita sa isang mapagmataas na paraan tulad nito, sinusubukan niyang impluwensyahan ang determinasyon ni Lin Feng. Zhang Renyu, walang hiya ka. Kung si Lin Feng ay may level ng iyong cultivation, mas mauunawaan niya ang mga abstruse energies kaysa sa iyo at papatayin ka sa isang kisap mata. Malamig na sabi ni Yuan Fei. Ganoon ba? Hindi ko pa ginamit ang buong lakas ko noong nagcast ako ng Human Desire spell noon. Sabi ni Zhang Renyu. Hindi na kailangang maghanap ng mga dahilan, alam ng lahat kung anong klaseng tao ka. Kung magagawa mo, napatay mo na si Lin Feng. Ang katotohanang hindi mo kaya ay nagpapagalit sa iyo ngayon. Sabi ni Yuan Fei na nakangiting nanunuya, walang pakialam na ngumiti si Lin Feng. Hindi niya alintana ang pakikipaglaban, ito ang nagpalaki sa kanya at naging mas mature. Ito ay bahagi ng landas ng paglilina. Siyempre, hindi inisip ni Lin Feng na malakas siya dahil alam niya ang ilang uri ng abstruse energies. Kung hindi solid ang kanyang hangarin, wala siyang magagawa dito. Ang pag-unawa sa ilang mga abstruse energies ay ang unang hakbang lamang. Kailangan niya ng oras upang maunawaan ng maayos ang mga abstruse energies at magsagawa ng mga paputok na pag-atake. Walang nanalo sa laban na iyon. Medyo nahirapan ako. Kung hindi lang naging malakas ang kaluluwa ko at kung wala ang TNG sword ko, natalo na ako sa kanya. Gayunpaman, wala itong ibig sabihin sa akin. Masyado lang mababa ang cultivation level ko. Tsaka kakastart ko lang mag-aral ng abstruse energies kaya hindi ako familiar sa kanila. Hindi nakakagulat na ang aking mga pag-atake ay hindi kasing lakas ng kanya. Isip ni Lin Feng. Maraming itinuro sa kanya ang laban ng iyon. Sa susunod, lalakas pa siya. Kailangan niyang ikumpara ang kanyang sarili sa iba na tulad nito para maunawaan kung saan niya kailangang pagbutihin. Ngayon, tiyak na hindi kita mapapatay, ngunit nais kong pasalamatan ka sa karanasan. Sa susunod, sasamantalahin ko ang payo mo para patayin ka, sabi ni Lin Feng kay Zhang Renyu na walang pakialam. Sumimangot si Zhang Renyu, gamitin ang payo na ibinigay niya sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1192, pakikipagkalakal ng Purple Seeds. Walang lamang salita. Sabi ni Zhang Renyu, nakatingin pabalik kay Lin Feng. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Sa susunod, pukawin ko ang iyong kaluluwa sa isang kisap mata at pipalabasin ko ito sa iyong katawan. Ang kasanayang nakakapukaw ng kaluluwa ay isang kasanayang itinuturo nila sa Church of the Seer. Sa kabutihang palad, ako ay isang monghe at marunong gumamit ng Buddhist energies. Tingnan natin kung matututo tayo sa isa't isa, sabi ng isang nakakasaya at dahan-daang naglakad palapit sa kanila. Ang Chinang taong iyon ay maringal at mapang-api, ngunit sa parehong oras ito ay isang purong China nagpapaginhawa sa mga tao. Ang taong iyon ay si Kung Ming, isang Buddhist monghe mula sa Celestial Thunder Temple sa celestial na bahagi ng Bahwang. Kumunat ang noo ni Zhang Renyu. Isa siya sa pinakamalakas na cultivator ng rehiyon at ang kanyang mga kasanayan sa Budismo ay napakalakas. Sinasabing mayroon siyang hindi masisirang katawan na Buddha. Naintindihan pa niya ang acoustic at gold abstruse energies. Kahit na malakas si Zhang Renyu, malayo siya sa pagiging kasing lakas ni Kung Ming. Hindi na kailangan. Wala kaming unlimited na oras dito sa Fortune City, para matuto kami sa isa't isa sa ibang araw. Alis na ako.
Walang pakialam na sabi ni Zhang Renyu. Kumislap ang silweta niya at umalis, papunta sa isang dambana. Gold, unyielding, furry, art. Sa sandaling iyon, bumangon si Kung Ming sa hangin at umawit ng isang man. Isang malakas na hangin ang hamampal sa katawan ni Zhang Renyu at pinalibutan siya ng mga gintong ilaw. Tulad ng isang gintong Buddha, itinapon ni Kung Ming ang kanyang sarili kay Zhang Renyu. Napaka-agresibong monghe ng Budista. Naisip ng karamihan. Nanlamig si Zhang Renyu. Tumanggi siyang labanan si Kung Ming dahil halata ang kinalabasan. Hindi sinasadya ni Kung Ming na pakawalan siya. Malakas na sigaw niya kaya nagbago ang paligid. Tila hindi nakatakas si Zhang Renyu. Napagtanto niya ito, lumingon siya at nagmukhang masama. Nakakapukaw ng kaluluwa, art. Galit na sigaw ni Zhang Renyu at yumanig ang lupa. Nagsalpukan ng mga soundwave na nilikha ng kanilang mga boses na lumikha ng isang bagyo. Pinalibutan muli ng mga gintong ilaw ng Buddhist si Zhang Renyu at nagpupumilit siyang labanan ang mga ito. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit namutla ang kanyang mukha. Ang katwiran ay hindi kailanman nanalo sa kasamaan. Umaasa ako na ang Church of the Seer ay gagawa ng mabubuting bagay kung minsan at itigil ang panliligalig sa mga kababaihan. Sabi ni Kung Ming sa maringal at marangal na paraan. Tumiti ng masama si Zhang Renyu at sinabing, "Tatandaan ko ang sinabi mo, guro." Pagkatapos, umalis si Zhang Renyu para sa isang dambana. Tatandaan ko na nakialam si Kung Ming sa ating mga gawain. Nang makarating si Zhang Renyu sa shrine, umalangaw ang kanyang boses sa lahat ng dako. Mayroong 4 na emperador sa celestial na bahagi ng bangwang, kaya ito ay isang napakalakas na rehiyon. Naroon ang Celestial Thunder Temple kung saan kabilang si Kung Ming, ang Heavens of Desires Palace kung saan kabilang si Li Renlei, ang Church of the Seal kung saan kabilang si Zhang Renyu at ang Fairyland of the Nine Songs. Ang 4 na grupo ng impluensyang iyon ay napakalakas. Ang rehiyong iyon lamang ang may 2 sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator ng lalawigan na hindi nagustuhan ni Zhang Renyu, at hindi niya maaaring payagan ang Celestial Thunder Temple na makisali sa mga gawain ng Church of the Seer. Hindi siya makikinig kay Kung Ming. Kumikislap ang mga silhouette ng maraming tao habang patungo sila sa mga dambana. Daos ang priest. Sabi ni Lin Fang kay Qiyong Chi na tila nag-iisip. "Ano ang gusto mo, batang day na pati?" Sabi ni Qiyong Chi na para bang isa siyang tunay na paring tao. "Nakalimutan mong ibalik sa akin ang mga gamit ko." Nakangiting sabi ni Lin Fang. Gustong iwasan ni Qiyong Chi ang paksa. Tumingin si Qiyong Chi kay Lin Fang at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sabi niya, "Ikaw little bastard, ang lakas ng loob mong nakawin ang mga gamit ko. Tatandaan ko ito." Pagkatapos ay nagbigay siya ng singsing kay Lin Fang. Natagpuan ni Lin Fang ang kanyang makalangit na siyam na dragon cauldron at ang gintong apoy ng uwak sa loob nito. Hindi natuwa si Qiyong Chi, makakapag-level up siya ng ilang beses sa apoy na iyon. Tinapik ni Lin Fang ang mga balikat ni Qiyong Chi, ngumiti at sinabing, "Huwag ka nang magbiro, nakakuha ka ng napakaraming kayamanan nitong mga nakaraang buwan, ngunit hindi ko hiniling na ibahagi mo ang mga ito. Ako ay medyo mapagbigay sa bagay na iyon." "Anong bastard?" Sabi ni Qiyong Chi na itinulak ang kamay ni Lin Fang palayo. "Well, sino siya?" Pagkaalis ni Qiyong Chi, pumunta si Yuan Fei at ang iba pa kay Lin Fang at tinanong siya. Paanong naging kaibigan ni Lin Fang ang isang Daos na pari? Isang matandang kaibigan. Sabi ni Lin Fang na nakatingin sa likod ni Chi. Hindi kayang labanan ni Lin Fang si Fu Hei gayunpaman, hindi niya kailanman maibabalik ang kanyang mga gamit kung wala si Qiyong Chi. Sa mga nabubuhay pa, si Fu Hei ang nakaranas ng pinakamalaking pagkawala. Pumunta din tayo sa dambana at gamitin ang mga buto ng tadhana. Kung nais mong magsanay ng paglilinang, tandaan na maaari mong ipagpalit ang oras para sa mga buto ng kapalaran sa dambana. Maaari mong gawing 100 ng isang araw. Sabi ni Lin Fang sa kanyang mga kaibigan. Tumanggo ang lahat at pumunta sa mga dambana. Sina Lin Fang at Meng Qing ay nanatiling magkasama. Si Lin Fang ay nag-iisip. Mayroon siyang mahigit 10 milyong hiyas, ano ang magagawa niya sa mga iyon? "Meng Qing, may kailangan ka ba? Matutulungan kita kung gusto mo." Tanong ni Lin Fang kay Meng Qing. Ngunit umiling si Meng Qing at sinabi, "Nasa akin ang mga alaala ng aking mga ninuno. Wala akong kailangan." Tumanggo si Lin Fang. Si Meng Qing ay may purong celestial at bestial na dugo. Nagmana siya ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa pagsilang. Habang lumalakas siya, naging mas makapangyarihan din ang mga kapangyarihang namana niya. Sa dambana, tumingin ang matanda kay Lin Fang at ngumiti. Napakaraming hiyas, maaari pang ang bumili ni Lin Fang ang walang katulad na banal na mga sandata gamit ang napakaraming hiyas. "Anong kailangan mo?" Tanong ng matanda kay Lin Fang. "Guro, hanggang kailan ako?" Tanong ni Lin Fang. "Isang araw." Sa isang araw, lilito ang manghuhula. Nakangiting sagot ng matanda. Mas mabait siya kaysa dati sa iilang dahilan. "Isang araw lang," bulong ni Lin Fang. Pagkatapos ay sinabi niya, "Guro, kailangan ko pa ng 1 buwan, kailangan ko rin ang lahat ng sining ng pangkukulam, mga kasanayan at mga pamamaraan. Bukod sa mga hiyas na gagamitin ko para sa dagdag na buwan, gusto kong gamitin ang lahat ng aking mga hiyas para sa mga pangkukulam." Ang mga spellang ng pagmumura ay mahusay laban sa mga spells ng demonyo at Buddha. Noong unang panahon, ang mga Budista at Daos na mga spellang ay pawang mga pangkukulam.
Ayon sa mga alamat, ang itim na mahika mula sa kanluran ay isa ring uri ng pangkukulam. Hindi alam ni Lin Fang kung paano gumagana ang mga sorcery spell sa mundong iyon, ngunit ang kanyang sumpang scepter ay napakalakas. Bukod dito, sa kontinente ng Siyam na Ulap, mayroong mga itim na salamangkero ayon sa mga alamat. Iyon lamang ang nagpatunay kung gaano kalakas ang mga sorcery energies. Gusto rin ni Lin Fang na maging isang malakas na itim na salamangkero, sa makatuwid, gusto niyang ipagpalit ang lahat ng mga buto ng kanyang kapalaran para doon. Ang matanda ay mukhang nagulat, ngumiti at sinabi. Mayroon akong hindi kapanipaniwalang mga kasanayan sa pagmumura at mga diskarte dito, ngunit ang iyong mga hiyas ay malayo sa pagiging sapat. Hindi sapat. Nagulat si Lin Fang. Hindi sapat ang 10.3 milyong hiyas. Sapat na iyon para makakuha ng walang kapantay na sandata at ilang mataas na antas na banal na sandata, ngunit hindi sapat para sa isang sumpa na skillset. Guro, maaari ba akong makakuha ng ilang bahagi ng skillset? Tanong ni Lin Fang. Umiling ang matanda na nagpaubo kay Lin Fang ng kaba. Huwag na, ibibigay ko sa iyo ang natitira. Nakangiting sabi ng matanda. Nagulat si Lin Fang, bigyan siya. Master. Hindi naniniwala si Lin Fang, maaari ba silang mandaya sa dambana? Ako ang nagdedesisyon sa lahat ng nangyayari dito. Ayaw mo ba ng regalo? Sabi ng matanda na ikinapikit ng mga mata. Sinabi ni Lin Fang. Gusto ko, nagulat ka lang sa akin. Maraming salamat, Master. Yumuko si Lin Fang sa harap ng matanda. Paano niya tatanggihan ang gayong hindi kapanipaniwalang regalo? Ipapadala ko ito sa iyong mga alaala. Binuksan ng matanda ang kanyang ikatlong mata. Hindi siya mukhang isang ordinaryong matandang lalaki sa sandaling iyon, siya ay mukhang isang hindi kapanipaniwalang makapangyarihang cultivator, tulad ng isang cultivation god. Naramdaman ni Lin Fang ang mga alaalang pumapasok sa kanyang utak at lahat sila ay hindi kapanipaniwala. Pagkaraan ng ilang sandali, natanggap na ni Lin Fang ang lahat ng alaala. Pagkatapos ay nakipagkamay siya at sinabing, magsama kayo. Pagkatapos ay nawala sina Lin Fang at Meng Qing. Lumakad ang matanda patungo sa isang upuan, walang pakialam na umupo, at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Kinausap niya ang sarili. Gustong-gusto ko ang tungkol sa Fortune City, iyon ang paborito kong bahagi. Sa talent mo, baka magkita pa tayo. Siyempre, hindi narinig ni Lin Fang ang sinabi ng matanda. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1193, Siyam na Tagamasid. Lumitaw na magkasama sina Lin Fang at Meng Qing sa isang maliit na mundo. Umupo si Lin Fang na naka-cross-legged at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagamit na niya ang lahat ng kanyang mga hiyas para makuha ang cursing skillset, kaya siniyasat niya ang mga alaalang ipinadala sa kanya ng matanda. Iyon ay isang malawak na kaalaman at malalim na scholarship. Kinailangan ni Lin Fang ng kalahating araw para lang suriin ang lahat ng alaala. Binuksan niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Napakalaking hanay ng kasanayan. Sabi ni Lin Fang, ang set ng kasanayang iyon ay naglalaman ng lahat ng mga kasanayan at pamamaraan ng sining ng mangkukulam. Nagkaroon pa ng bawal na pamamaraan ng pagmumura sa mga alaala. Ang kaalamang ipinadala ng matanda kay Lin Fang ay maaaring tukuyin bilang makajos. Naunawaan ni Lin Fang kung ano ang ibig sabihin ng matanda nang sabihin niyang hindi mabibili ang skillset. Ang lahat ng mga hiyas sa mundo ay hindi talaga sapat upang bilhin ito sa kabuuan nito. Gaano kalakas ang mga tunay na itim na salamangkero? Bulong ni Lin Fang. Iniisip niya kung maaari siyang maging isang tunay na black mage sa hinaharap. Hindi maraming tao ang nagsagawa ng pagmumura sa paglilinang sa kontinente. Bagamat magbibigay ito sa mga cultivator ng kapangyarihang sumasabog, hindi ito kasing bangis ng paglilinang ng Budista o demonyo. Ngunit ang mga henyo na dalubhasa sa sining ng mangkukulam ay mga nakakatakot na cultivator na kinatatakutan ng lahat. Sinubukan ng mga makapangyarihang tao na tanggalin sila sa mapa sa lalong madaling panahon, ngunit kung hindi nila gagawin, sa mas mataas na antas ay maaaring nakakatakot ang mga black salamangkero. Gaya ng inaasahan ni Lin Fang, ang paglilinang ng pagmumura ay hindi matukoy sa ilang salita. May kaugnayan pa nga ito sa mga paglilinang ng Budista at demonyo. Ang paglilinang ng pagmumura ay binubuo ng napakaraming mga kasanayan at pamamaraan, mga anino ng Buddha at demonyo, maliwanag na mga sumpa, mga nakatagong sumpa, mga sumpa sa anteng-anteng, mga sumpa sa boses, mga sumpa sa mantra, mga sumpa na nagtataboy, mga makajos na sumpa, mayroong lahat ng uri ng mga sumpa. Maaaring patayin ng malalakas na itim na salamangkero ang kanilang mga kaaway sa iba't ibang paraan, nilalason ang kaluluwa ng mga tao, sumpa sa tubig, apoy, bundok at iba pa. Tumawa si Lin Fang. Hindi siya nagsimulang magsanay ng cursing cultivation. Sa halip, kinuha niya ang kanyang TNG sword at ang kanyang Heavenly Nine Dragon Cauldron. Ang apoy na kaluluwa ng kanyang TNG sword ay hindi pa tapos magkondensasyon. Una, hihintayin niyang matapos ang kaganapan sa Fortune City at pagkatapos ay pag-aaralan niya ang cursing cultivation. Labas. Naglabas si Lin Fang ng mga enerhiya ng apoy na bumagsak sa kalangitan. Tumitaw din ang apoy ng gintong uwak. Pumunta ka, lumipad ang TNG sword ni Lin Fang sa gintong apoy ng uwak. Ibinuka ni Lin Fang ang kanyang bibig at huminga ng malalim. Pawis na pawis siya ngayon.
Nakadama siya ng ginhawa mula nang umalis siya sa mga espesyal na lugar, ngunit ngayong nililinas niya ang kanyang espada gamit ang mga enerhiya ng apoy, nanakit muli ang kanyang kaluluwa. Sa pagkakataong ito kailangan niyang tiisin ang nakatatakot na enerhiya ng apoy. Iyon ay kanyang sariling pagpipilian bagaman. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinimulang gamitin ang kanyang Cosmos Burning Sun technique, at akni ang kanyang katawan ay napapalibutan ng apoy, lumitaw ang pattern ng araw. Ang gintong apoy ng uwak ay patuloy na nagninangas sa kalangitan at ginawa ito ni Lin Feng na pinagsama kasama ng kanyang sariling purong Sunfire Chi, na hinihigop ito. Nagsanay si Lin Feng ng mga kasanayan sa Sunfire at ang gintong uwak na iyon ay isa ring Sun-type na apoy. Ito ay perpekto para sa kanya. Si Meng Qing ay nasa tabi ni Lin Feng at nagsasanay din ng cultivation. Mabagal na lumipas ang oras at sa wakas ay nagliyab ang langit habang pamito ang espada ni Lin Feng. Nasipsip niya ang lahat ng gintong apoy ng uwak at ngayon ay may 3 nakakasilaw na araw sa katawan ni Lin Feng. Lumipad ang apoy sa buong katawan niya at kasabay nito, nailabas niya ang gintong apoy ng uwak na tuluyan niyang nasipsip. Si Meng Qing, ngunit ngumiti sa maningning na paraan. Si Lin Feng at ang kanyang espada ay malapit nang magka-level up ng sabay. Slash, slash. Ang kanyang TNG sword ay hamampal sa kalangitan. Ang mga pattern ng araw ni Lin Feng ay mas nakakasilaw. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang apoy na nag-aapoy sa kalangitan. Nakarating ako sa susunod na layer ng TNG. Bulong ni Lin Feng na nakangiti sa maningning na paraan. Nakapasok siya sa ikapitong layer ng TNG. Isa na siyang malakas na tagapagsaka ng layer ng TNG. Dati ay hinahangaan niya ang mga Zun Cultivator, ngayon ay hindi na siya malayo sa layer ng Zun Chi. Maaari pa niyang talunin ang mababang antas ng mga Zun Cultivator ngayon. Hindi ko man lang ginamit ang lahat ng apoy ng gintong uwak, hindi nakakagulat na ito ay isang mahalagang kayamanan. Inalis ni Lin Feng ang makalangit na siyam na kaldero ng dragon at ang natitirang bahagi ng gininto ang uwak ay kasama nito. Nagpasya siyang gamitin ang oras na natitira roon para magsanay ng paglilinang ng pagmumura. Dati, ginagamit niya ang kanyang setro para maglabas ng mga lakas ng pagmumura. Pero ngayon, magagamit na niya ang kanyang kakayahan sa pagmumura. Una, kailangan niyang maunawaan ang mga abstruse cursing energies, pagkatapos ay makakapagbigay siya ng malalakas na spell ng pagmumura. Inalis ni Lin Feng ang kanyang scepter at agad na nagmumura ng enerhiya ang pumalibot sa katawan ni Lin Feng. Ang mga sining ng mangkukulam ay lahat kasama, ang pagmumura ay isang malaking bahagi nito. Gayunpaman, ang lakas ng pagmumura ay lakas din ng pangkukulam. Kinakatawan nito ang isang uri ng lakas, sa makatuwid, maaaring umasa si Lin Feng sa kanyang setro upang maunawaan ang mga sining ng mangkukulam. Matapos mag-aral ng ilang abstruse energies, nakita ni Lin Feng na mas madaling mag-aral ng mga bago. Kanina pa niya napagtanto iyon. Matapos maunawaan ang Thunder Abstruse Energy, nakita niyang mas madali at mas madaling pag-aralan ng iba pang uri ng abstruse energies. Siyempre, nang walang mga abstruse na tableta at ang mga espesyal na lugar, kakailanganin niya ng mas matagal. Bukod pa rito, ang pag-aaral ng sorcery energies ay mas mahirap kaysa sa pag-aaral ng alinman sa iba pang uri ng energies. Ang sining ng mangkukulam ay nangangailangan ng mas malakas na kaluluwa at sigla kaysa sa iba pang sining. Ang ilang mga pangkukulam ay kailangan upang magkaroon ng napakalakas na kaluluwa at sigla. Maya-maya, oras na para umalis sila. Umalis sina Lin Feng at Meng Qing sa kalmadong lugar. Binigyan ng matanda si Meng Qing ng mas maraming oras para magamit niya ang lahat ng kanyang mga buto ng kapalaran, pagkatapos ay kumaway siya at lumitaw ang mga ito sa ibang lugar. Nasa langit na sila ngayon sa itaas ng Fortune City, ito ang lugar kung saan sila unang nagpakita noong dumating sila sa Fortune City noong mga nakaraang buwan. May malalaking ulap sa kalangitan, at isang matayog na palasyong celestial ang makikita sa itaas ng mga ulap. Naglakad sina Lin Feng at Meng Qing sa direksyong iyon, gayon din ng iba. Maraming tao ngayon sa lungsod, kasama na ang mga hindi pa nakakapunta sa 5 elemental na lugar. Nakatingin lang sila kaya nanatili silang nakatayo sa malayo, naiinggit. Maraming tao sa harap ng palasyo na maaaring makinig sa mga hula ng manghuhula. Tumingin si Lin Feng sa mga tao sa kanyang kaliwa at kanan, ang mga nasa gitna ay ang mga nakapunta na sa mga espesyal na lugar. Gayunpaman, nagulat si Lin Feng dahil maraming tao ang hindi pa niya nakikita. Halimbawa, mayroong 9 na tao na nakasuot ng parehong damit. Lahat sila ay nakasuot ng sombrerong kawayan. Ang mga watchers, mayroong 9 na watchers. Nagulat ang karamihan. Iyon ang unang pagkakataon na nakita nila ang lahat ng watchers, at bilangin pa silang lahat. Magkamukha silang lahat, wala talagang pinagkaiba sa pagitan nila. Ang Imperial Assassin Union ay may 7 assassin, ang Watchers ay may 9 na tao, iniisip ko kung sino ang mas malakas kaysa kanino. Kahit maraming tao. Walang nakakita kung gaano talaga kalakas ang mga Watchers, kaya hindi nila alam ang antas ng kanilang cultivation. Sila ba ay magpapana ng mga palaso gaya ng sasabihin ng manghuhula sa kanyang mga hula? Nagtataka ako kung sino ang bumaril sa akin. Isip ni Lin Feng na nakatingin sa mga Watchers. Hindi niya kayang ibahin ang mga ito kaya hindi niya malaman kung sino ang Watcher niya. Hindi man lang niya nakita ang mukha nito kaya hindi niya ito makilala. Bukod sa mga Watchers, mayroon ding ilan pang mga tao na hindi kilala ni Lin Feng. Baka assassin sila. Lin Feng, nasa taas siya.
Sa sandaling iyon, maraming tao sa di kalayuan ang tumangalak kay Linfang. Ang mga taong iyon ay mula sa Tiantay. Hindi pa sila nakakakuha ng 1,000,000 hiyas kaya hindi rin sila nakapunta sa 5 elemental na lugar. Mayroon ding ilan sa mga kaaway ni Linfang, halimbawa Zuan Yuan, Yang Zilan. Galit na galit sila nang makita nila si Linfang. Lalo na si Zuan Yuan, tumingin siya sa kabila ng sama ng loob. Nakakagulat na nagawa ni Linfang na pumunta sa espesyal na lugar, ngunit hindi. Nakuha niya ang 1,000,000 buto, ngunit nang pupunta na siya sa 5 elemental na lugar, may nagnakaw sa kanya. Ang taong iyon ay mas malakas kaysa sa kanya, isa ito sa 10 pinakamalakas na cultivator sa probinsya. Fu He. Si Fu He ay hindi malayo kay Linfang sa karamihan. Bastos. Sabi ni Zuan Yuan kay Fu He. Sinulyapan siya ni Fu He, ngunit iyon lang. Pumasok siya sa loob, sa tingin mo ba sasabihin ng manghuhula na siya ay magiging isang emperador? Tanong ni Yang Zilan kay Zuan Yuan na mas masama ang hitsura ngayon. Ang swerte niya, hintayin mo siyang lumabas. Tuturuan ko siya ng leksyon. Malamig na sabi ni Zuan Yuan. Nakapasok na siya sa ikawalong layer ng Tianqi, kaya kumbinsido siya na kaya niyang patayin si Linfang ngayon. Umaasa ako. Sabi ni Yang Zilan na tumatango, ngunit hindi talaga siya naniniwala. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1194, ang mga propesya. Ang mga tao ay nakatayo sa itaas ng mga ulap sa labas ng mga palasyo. Ang mga ulap ay gumugulong sa kalangitan habang ang isang ilusyon ay lumitaw at unti-unting naging mas kakaiba. Puting balabal, mahabang balbas, makalangit, mukhang banal, ang matandang lalaki na nagpakita noong orihinal na pumunta sila sa mga espesyal na lugar. Ang manghuhula. Nandito na ang manghuhula. Sa kasamaang palad, natigil ako sa labas para hindi niya mahulaan ang aking hinaharap. Maraming nag-uusap. Ang ilan ay nalungkot dahil gusto nilang nakapunta sila sa mga espesyal na lugar. Ngayon ay natigil sila sa labas at tanging nakamasid lang. Di hindi nila marinig o maramdaman ang anumang chi mula sa itaas. Dahan-daang lumapag ang manghuhula sa harap ng palasyo. Mukha siyang mabait at kalmado. Walang nakakaramdam ng kanyang chi. Masyado pa silang mahina para maramdaman ang napakalakas na lakas ng cultivator. Tiningnan ni Linfang ang ekspresyon ng mukha ni Qiyongqi na nakabalat kayo bilang isang Daoist priest. Pinaikit ni Qiyongqi ang kanyang mga mata at titig na titig sa manghuhula na para bang sinusubukan niyang makita ang antas ng cultivation ng matanda. Hindi lang si Qiyongqi ang sumubok, ang iba ay sumubok din. Paano sasabihin sa kanila ng manghuhula ang kanilang hinaharap? Sino ang gustong mauna? Tanong ng matanda na walang pakialam na nakangiti. Ako. May damapo agad sa harap ng matanda na parang nag-iisa sa mundo. Si Mo Pang iyon, ang dakilang Oriental Greenfinch Rock. Siya ay isang henyo mula sa bahwang, siya ay palaging matigas ang ulo at matigas ang ulo, ligaw at mayabang. Dugo mo ang nagtatakda ng buhay mo, iyon ang dahilan kung bakit ka pambihira. Gayunpaman, ang iyong pagmamataas ang iyong pinakamalaking hadlang. Kung nagawa mong isantabi ang iyong ego, maaari kang maging isang mataas na emperador. Sabi ng manghuhula na walang pakialam. Nagulat si Mo Pang at sinabing, isang medium o upper emperor lang. Tama ba ang mga hula mo? Si Mo Pang ang unang nakarinig ng hula ng manghuhula at tila nag-aalinlangan siya. Siya ang dakilang Oriental Greenfinch Rock at ipinagmamalaki niya. Kinailangan niyang maghari kay Bahwang at maging ang pinaka-nakasisilaw na emperador. Walang pakialam ang manghuhula, ngumiti siya at sinabi. Nagsasanay ako ng paglilinang ng panghuhula, ni hindi ko alam kung ilang taon na akong nabuhay, ngunit nakakita ako ng maraming hindi kapani-paniwalang mga henyo na ang buhok ay mas mahaba kaysa sa iyo. Nakakita pa ako ng magagaling na Oriental Greenfinch Rocks dati, at mas malakas ang dugo nila kaysa sa iyo. Halimbawa ang immortal na Phoenix, ang mythological Kailan, ang Golden Dragon. Kung ang aking mga hula ay tumpak o hindi, maaari kang magpasya sa iyong sarili. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi mahalaga. Ako ay isang mahusay na Oriental Greenfinch Rock, dapat akong maging isang bestial emperor at humanga sa mundo. Sabi ni Mo Pang, saka siya tumabi. Alam niya na ang matanda ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, ayaw niyang masaktan siya. Sana ay gagawin mo, ngunit maaari ko lamang sabihin sa iyo kung ano ang mangyayari sa pinakamahusay na mga kondisyon, ang pinakamahalagang bagay ay para mabuhay ka. Sabi ng matanda na nakangiti ng walang pakialam. Naunawaan ng lahat iyon. Hindi masabi sa kanila ng manghuhula kung kailan sila mamamatay, kung ano ang eksaktong magiging sila at iba pa. Kung hindi, hindi siya tatawaging manghuhula, kundi isang propeta. Susunod. Sabi ng manghuhula na wala pakialam. Ang pangalawang tao na lumabas at ito ay ang Thunderbird. Ang pinakamahusay na maaari mong maging ay isang mas mababang emperador. Gotcha. Ang Thunderbird ay naglabas ng kulog na enerhiya. Magiging lower emperor lang kaya siya. Susunod. Ang sumunod na dumating ay si Mang Niu mula kay Mang Bundok Niu. Parehong bagay. Mas mababang emperador. Akin na, sabi ni Yuan Fei na tumatalon sa harap ng manghuhula. Tiningnan siya ng manghuhula at walang pakialam na ngumiti. Siyempre, kung tinutulungan ka ng isang mahusay na emperador, may potensyal kang maging isang matataas na emperador. // Ang dakilang Oriental Greenfinch Rock ay naglabas ng matatalas na enerhiya.
Siya ay makadiyos na hayop samantalang si Yuan Fei ay isang unggoy lamang, bakit siya ay may mas magandang kinabukasan kaysa sa kanya? May talent din ang mga hayop, pero may limitasyon ang talento. Ang nagmula sa isang makapangyarihang pamilya ay nagbibigay sa isang individual na may pambihirang kapangyarihan, ngunit binibigyan din sila nito ng mga limitasyon. Tanging ang mga yumayakap sa pagbabago ang makakapagpabago ng kanilang kapalaran. Sabi ng manghuhula na walang pakialam. Tumanggo si Yuan Fei. Ang dakilang unggoy na emperador ay palaging sinasabi sa kanya iyon. Ang mga hayop, lalo na ang napakalakas na mga hayop na ipinanganak na may pambihirang kapangyarihan, ay kailangan pa ring yakapin ang pagbabago at magsanay ng husto upang maging tunay na pambihira. Susunod. Mahinahong sabi ng manghuhula. Ako. Sabi ni Chi Jiao Jiao na nakatingin sa manghuhula gamit ang kanyang magagandang mata. Hindi ka kailanman magiging isang empress. Boom. Si Chi Jiao Jiao ay parang tinamaan ng kidlat. Hindi na siya magiging empress, hindi na niya kailangan pang malaman ang tungkol sa kanyang kinabukasan. Paano ba naman isa siya sa 4 na pinakamagandang babae sa lalawigan ng Bahwang? Kaya bakit sinabihan siya ng manghuhula ng mga ganoong kalupitan? Bakit? Sabi ni Chi Jiao Jiao na hinayla ang mahabang mukha. Lahat ng maganda sa iyo ay ibinibigay sa iyo ng ibang tao. Ang clan mo, kapatid mo, kung nandito ka, salamat din sa ibang tao. Maganda ka, bukod doon, wala kang partikular na interesante. Hindi ka determinado, naghihintay ka lang na lumipas ang oras, umaasa araw-araw na hahangaan at kainggitan ka ng mga tao. Sa makatuwid, hindi ka kailanman magiging isang empress, maliban kung babaguhin mo ang lahat ng bagay tungkol sa iyo o maliban kung napakaswerte mo. Malamig na sabi ng manghuhula. Namutla ang mukha ni Chi Jiao Jiao, lahat ng magagandang bagay tungkol sa kanya ay ibinigay sa kanya ng mga tao. Wala siya. Jiao Jiao, magiging empress ka. Sabi ni Chi Tiansheng na tumalon sa tabi niya at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Sinusubukan niyang pasayahin siya. Tumanggo siya, ngunit dinurog na ng manghuhula ang kanyang kalooban. Wala siya. Tumingin si Chi Tiansheng sa manghuhula at sinabi, paano ako? Maaari kang maging isang mababang emperador, marahil isang katamtamang emperador kung ikaw ay napakaswerte. Sabi ng manghuhula na walang kialam. Nakaramdam ng lamig si Chi Tiansheng, isang mababang emperador lamang. Nangangahulugan iyon na malalampasan siya ng Thunderbird at Yuan Fei. Ang lahat ay kinakabahan na naghihintay. Kahit na mukhang kalmado sila ay naikuyom nila ang kanilang mga kamao. Ang manghuhula ay madaling durugan ang kalooban ng mga tao sa kanyang mga propesya. Ang sinabi niya ay nangangahulugan na ang kinabukasan ng lalawigan ng Bahwang ay maaaring ibang-iba sa kung ano ito ngayon. Halimbawa, ang Yuan Fei na iyon ay magiging isang medium emperor at si Chi Tiansheng ay isang lower emperor. Naikuyom ni Chi Tiansheng ang kanyang mga kamao na pagkatapos ay naglabas ng mga kaluskos na tunog. Mukha siyang malungkot. Paano ako, Master? Tanong ni Wu Yan. Pagkatapos ay yumuko siya sa harap ng manghuhula sa napakagalang at magalang na paraan. Katulad niya, lower emperor, pero kung napakaswerte mo, medium emperor. Mahinahong sabi ng manghuhula. Si Wu Yan ay parang kapatid ko. Naisip ni Chi Jiao Jiao na nakatingin kay Wu Yan. Noon pa man ay iniisip niyang napakalakas ng kanyang kapatid at si Wu Yan, kahit na malakas ito, ay hindi maihahambing sa kanya. Ako rin. Sabi ni Fu Hei na napakamang ulo. Nakakatuwa ang mga tao dahil maitim ang kanyang balat, para siyang nasunog ng nagbubungkal ng apoy. Sa loob ng 80 taon, ikaw ay magiging isang emperador, pagkatapos ay hindi ka hihigit sa isang katamtamang emperador na iyong limitasyon, maliban kung ikaw ay medyo mapalad, kung saan maaari kang maging isang mataas na emperador. 80 taon. Nagulat ang karamihan. Ang hula ng manghuhula para sa Fu Hei ay ang pinakamahusay sa ngayon. Hehe, baka mangyari, pero huwag mong sabihin sa akin ang mga numero. Akala ko magiging emperador na ako sa loob ng 20 taon. Nahihiyang sabi ni Fu Hei. Iginala ng mga tao ang kanilang mga mata. Ang bastard na iyon ay nakatanggap ng pinakamahusay na hula sa ngayon at siya ay nagpanggap pa rin na hindi masaya. Nalampasan pa niya ang dakilang Oriental Greenfinch Rock. Hindi nakatakda ang bilang ng mga taon, kapag sinabi kong 80, maaaring 50, 30 o kahit 10. Depende ito sa iyong mga aksyon at sa iyong kapalaran. Hindi ko nasasabihin sa iyo ang bilang ng mga taon noon, ayokong maimpluwensyahan ka. Nakangiting sabi ng manghuhula. Bumalik si Fu Hei, medyo nasisiyahan pa rin. Sa sandaling iyon, tumingin si Zhang Renyu sa manghuhula, ngumiti at sinabi. Guro, paano naman ako? Wala kang magiging problema sa pagiging emperador. Gayunpaman, ang iyong mga kasanayan at diskarte ay dapat na nasa pinakamataas na antas, kung hindi, ikaw ay maipit sa mas mababang antas ng emperador. Mahinahong sabi ng manghuhula. Siyempre, maaari mo ring piliing talikuran ang mga kasanayan sa Human Desires. Hindi nakaimik si Zhang Renyu. Madali siyang maging malakas salamat sa kanyang kakayahan sa Human Desires, ngunit tulad ng sinabi ng manghuhula, ang ganoong uri ng mga kasanayan ay may limitasyon. Sa ilang mga punto, ang mga naturang cultivator ay hindi maaaring umunlad. Mungkahi lang naman. Nakangiting sabi ng manghuhula. Si Zhang Renyu ay lumipat pabalik, isang mas mababang emperador lamang.
Sa sandaling iyon, ang mga tao sa labas ay labis na kinakabahan at nakikiusyoso. Mahuhulaan lang nila kung ano ang nangyayari sa mga ekspresyon ng mukha ng mga nasa loob. Kasabay nito, ang mga hindi nakatanggap ng mga hula ng manghuhula ay labis ding kinabahan. Ang manghuhula ay nagsasanay sa paglilinang ng kapalaran sa mahabang panahon, walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Ang kanyang mga hula ay iba para sa lahat, ito ay isang paraan din para sa kanila upang makumpirma ang kanilang mga teorya o hindi. Baka ang mga salita ng manghuhula ay makapagpabago ng kanilang buhay, paanong hindi sila kabahan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1195, anong klaseng katawan? Fio. Sa sandaling iyon, isang gintong araw ang damapo sa katawan ni Fuhei. Hindi ito pinigilan ni Fuhei, hinayaan niyang tumagos ang palaso sa kanyang katawan at sumanib sa kanyang laman. Nabaril si Fuhei ng pana ng Watcher. Ang karamihan ay namangha. Siya ang nauna diba? Gayunpaman, hindi katakataka, ang Diviner ay gumawa ng magagandang hula para sa Fuhei, mas mahusay pa kaysa sa mahusay na Oriental Green Finch Rock. May binanggit pa siyang time frame, sa loob ng 80 taon magiging emperador si Fuhei. Mas maliwanag din ang kanyang kinabukasan kaysa kinabukasan ni Qi Tiansheng. Kaya't ang katotohanan na ang isang Watcher ay nagpaputok ng palaso sa kanya ay ganap na lohikal. Tatlo sa pinakamalakas na cultivator ng rehiyon ang nakarinig na ng mga hula ng manghuhula. Ang iba ay pumunta din sa manghuhula. Si Bai Qiuluo mula sa Sunset Pavilion sa kanlurang bahagi ng Bahwang ay nagtungo sa manghuhula. Hindi magiging problema para sa iyo ang pagiging isang emperador, gayunpaman, kung gusto mong maging higit sa isang mas mababang emperador, kakailanganin mong maraming pagbabago sa iyong buhay at hanapin ang iyong sariling landas. Yumuko si Bai Qiuluo sa harap ng manghuhula at umatras. Si Kung Xiao mula sa gitnang bahagi ng Bahwang ay lumabas sa karamihan. Katawan ng Celestial Eyes, tiyak na maaari kang maging isang karaniwang emperador, kahit isang mataas na emperador kung ipaglalaban mo ito. Nakangiting sabi ng manghuhula. Tumitaw ang palaso ng pangalawang Watcher. Ito ay para kay si Kung Xiao. Si Kung Xiao ay mukhang kalmado at walang malasakit, ngunit sa katotohanan, talagang nagmamalasakit siya sa mga hula ng manghuhula. Tumingin si Lin Fang kay si Kung Xiao. Celestial Eyes. May espesyal na katawan na naman. Pagkatapos noon, si Mo Fanchen mula sa Magic World Heavenly Palace ay nagtungo sa manghuhula, na nagsabing, ikaw ay magiging isang karaniwang emperador, kung gusto mong maging isang matataas na emperador, kakailanganin mo ng hindi kapani-paniwalang malakas na kapangyarihan. Isang Watcher ang bumaril ng palaso kay Mo Fanchen, pangatlong palaso. Narinig na ng anim sa pinakamalakas na cultivator ang manghuhula. Lumabas din si Wen Tiange, na may layunin at kung ikaw ay naging isang maliwanag na mamamatay, maaari kang maging isang karaniwang emperador. Kung hindi mo palalampasan ang tamang pagkakataon pagdating nito, maaari ka pang maging isang matataas na emperador. Biz. Putok ng pana ng ikaapat na Watcher. Inihanda na niya ang sarili niya noon nang mapanood niya si Wen Tiange. Magiging enlightened killer din siya. Galit na sabi ng isang binata. Ito ay si Wu Tian mula sa Abyss of Sufferings. May potential siyang maging isang tunay na enlightened killer, destructor ka, kaya hindi ka katulad niya. Tsaka malamang mas bata ka sa kanya ang mamatay dahil sa init ng ulo mo. May potensyal kang maging isang karaniwang emperador, ngunit hindi ka dapat lamaan din ng labis na pagkasira, kung hindi, ito ay isang malaking pagkakamali. Ang manghuhula ay nagbigay ng payo sa lahat kung hihilingin nila ito, ngunit hindi siya makapagpasya para sa kanila kung gusto nilang makinig dito o hindi. Walang ibang sinabi si Wu Tian, ngunit hindi siya mukhang masaya. Isa rin siya sa 10 pinakamalakas na cultivator, ngunit hindi niya malalampasan si Wen Tiange. Paano ako, Master? Tanong ni Yiren Lei na gumagalaw ng maganda. Hindi siya ngumiti sa paraang nang-aakit, mukha siyang dalisay at banal sa sandaling iyon. Desidido ka, mayroon kang malakas na katawan, gayunpaman, ang iyong paglilinang, ang landas ng 6 na sexual na atraksyon, ay hindi optimal. Ang iyong mga pagpipilian ay tumutukoy sa iyong hinaharap. Sabi ng manghuhula. Hindi niya sinabi sa kanya kung may potential ba itong maging empress. Yumuko ito sa harap niya bilang ganti. Siyam sa 10 pinakamalakas na cultivator ay nakarinig na ng manghuhula. Ang mukha ni Qi Jiaojiao ay nakamamatay na mapatla, ang kanyang kapatid ay mas mahina kaysa sa iba pang pinakamalakas na cultivator. Para sa lahat, tila mas maganda ang hula ng manghuhula kaysa sa kanyang kapatid. Galit din si Qi Tiansheng. Hindi siya naniniwala na hindi siya mas malakas kaysa sa iba pang pinakamalakas na cultivator. Maging si Yuan Fei ay nakatanggap ng mas magagandang hula kaysa sa kanya. Si Kung Ming lang ang hindi pumunta sa manghuhula hanggang ngayon, ano ang sasabihin sa kanya ng manghuhula? Isa siya sa mga bihirang henyo na magkaroon ng espesyal na katawan, ano ang sasabihin sa kanya ng manghuhula tungkol doon? Ang daming nakatingin kay Kung Ming. Parang wala pa siyang balak pumunta. Kaya sa halip, pumunta si Long Teng sa manghuhula. Nakikinig ako, Master. Sabi ni Long Teng na nagpakawala ng isang makapangyarihang Qi, na parang sinusubukang ipakita sa manghuhula kung gaano siya kalakas. Ang iyong Qi ay agresibo, determinado ka, mayroon kang celestial dragon body, ngunit kung hindi ka magbabago, ikaw ay magiging, sa pinakamagandang kaso, isang mas mababang emperador. Mahinahong sabi ng manghuhula.
Naikuyom ni Long Teng ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga iniisip ay sumasabog. Ngunit, bumalik siya sa kinaroroonan niya nang walang gaanong ginagawang eksena. Lumabas si Zhu Biao kasabay ni Feng Zuan, kaya nagkatinginan sila. Dalawa sa apat na pinakamagandang babae sa probinsya, ano ang sasabihin sa kanila ng manghuhula? Celestial Body at Phoenix Body, napakaraming tao na may espesyal na katawan ang lumapit sa akin ngayon. Ang lalawigan ng Bahwang ay may mas maraming henyo kaysa sa huling pagkakataon, marahil sa loob ng 50 taon, ang lalawigan ng Bahwang ay magiging napakalakas sa kontinente, marahil kahit nasa malayong panahon, ang mga emperador ay magiging isang pamantayan dito. Sabi ng manghuhula na nakatingin kina Zhu Biao at Feng Zuan. Sinulyapan niya si Feng Ling na nasa likuran nila, ngumiti at sinabi. Madaling maimpluwensyahan ang mga babae, madaling masiraan ng loob dahil sa pag-ibig. Mayroon kang potensyal, ngunit ang iyong buhay ay nakasalalay sa kung ano ang gagawin mo sa pag-ibig na iyon. Medyo malakas ang maliit na iyon, alagaan mo siyang mabuti. Nang sabihin ng maliit na iyon, ang tinutukoy ng manghuhula ay tungkol kay Feng Ling. Maraming nakatingin sa kanya, ganun ba siya kalakas? Nagkatinginan sina Feng Zuan at Zhu Biao. Iyon lang, yumuko pa rin sila at bumalik. Sa mundo ng paglilinang, karamihan sa mga malalakas na cultivator ay mga lalaki talaga. Feng Ling, naalala ng lahat ang kanyang pangalan. Siguro pagkalipas ng ilang taon, siya ay magiging isang nakakasilaw na cultivator. Kung hindi, hindi yun sasabihin ng manghuhula. Nagpatuloy ang manghuhula sa pagsasabi sa lahat tungkol sa kanilang mga kinabukasan, sa wakas, kakaunti na lang ang natitira. Gayunpaman, hindi pa niya sinabi sa sinuman na mayroon silang potensyal na maging isang mahusay na emperador. Ang pagiging isang dakilang emperador ay napakahirap. Sa lalawigan ng Bahwang, walang mga dakilang emperador. Kahit na ang mga may potensyal sa nakaraan ay umalis sa lalawigan ng Bahwang upang maging mga dakilang emperador sa ibang lugar. Hehe, ano naman ako? Sabi ni Huang Fulong na mukhang walang pakialam at walang pidgel. Gayunpaman, naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Binigyan din niya ng malaking kahalagahan ang maaaring sabihin ng manghuhula. Huwag mong baguhin ang anumang bagay, brutal na katawan ng dragon, pumunta at libutin ang mundo. Sabi ng manghuhula na nakangiting walang pakialam. Nagulat ang karamihan. Si Huang Fulong ay isa sa pinakamahinang cultivator doon, ngunit siya ay may brutal na katawan ng dragon. Tumiti si Lin Fang. Masaya siya para kay Huang Fulong. Si Huang Fulong ay mayroon ding espesyal na katawan. Ang kanyang katawan ay hindi maaaring maging mas mahina kaysa sa Celestial Dragon Body. Tumingin ang manghuhula kina Jun Moshi at Xiao Dai. Sinabi niya kay Xiao Dai. Kailangan mo munang gumaling, nasaktan ka ng mga tao. Kung gumaling ka, magkakaroon ka ng potensyal na maging isang empress. Tumiti si Xiao Dai, wala siyang pakialam. Tumingin siya kay Jun Moshi. Alam niyang maganda ang kinabukasan ni Jun Moshi. Ang ilang iba pang mga tao na may immortal na katawan ay lumitaw sa lalawigan ng Bahwang, ngunit pinili ng kanyang lolo si Jun Moshi bilang isang inapo. Nang tumingin ang manghuhula kay Jun Moshi, tumingin ito sa kanya ng may malalim at hindi maarok na ngiti. Ang mga taong may immortal na katawan ay bihira, ngunit ang iyong katawan ay napakabihirang, mayroon kang isang imperial na immortal na katawan, hindi ka dapat magkaroon ng problema sa pagiging isang nakatataas na emperador. Sa hinaharap, dapat kang umalis sa lalawigan ng Bahwang at magsikap na maging isang mahusay na emperador. Nakangiting sabi ng manghuhula. Ang mga tao ay namangha, isang imperial na immortal na katawan. Hindi katakataka na pinili siya ng emperador ng Celestial Palace of Immortals na nabuhay ng napakatagal na panahon. Si Jun Moshi ang unang tao na sinabi ng manghuhula na may potensyal siyang maging isang dakilang emperador. Wala sa 10 pinakamalakas na cultivator ng Bahwang ang naging maswerte. Napansin din ng maraming tao sa karamihan na ang manghuhula ay nakatingin sa kanila sa isang tiyak na paraan na nangangahulugang hindi sila dapat lumapit sa kanya. Sa ganoong paraan, hindi sila mapapahiya. Gayunpaman, nagkusa rin ang manghuhula na tumawag ng ilang tao na hindi lumabas ng mag-isa. Tiningnan ng manghuhula si Kung Ming, ang huli sa 10 pinakamalakas na cultivator mula sa Bahwang. Ano ang sasabihin niya sa kanya? Mangyaring panatilihing kumpidensyal ang aking hinaharap, guro. Sabi ni Kung Ming ang Buddhist monghe. Ang daming nakatingin sa kanya, confidential. Anong uri ng lihim ang maaaring mayroon si Kung Ming mula sa Celestial Thunder Temple? Sige. Nakangiting sabi ng manghuhula bago idinagdag. Napakalakas mo para sa lalawigan ng Bahwang. Ang mga tao ay namangha. Napatingin ang lahat kay Kung Ming. Ganoon ba siya kalakas? Mayroon ba siyang hindi kapanipaniwalang katawan tulad ni Jun Moshi? Dahil gusto ni Kung Ming na panatilihing kumpidensyal ang kanyang mga sikreto, hindi gaanong nagsalita ang manghuhula, tumingin lang siya kina Lin Fang at Meng Qing. Igalang ang pagiging kumpidensyal, guro. Sabi ni Lin Fang. Nagulat na naman ang mga tao. Kumpidensyal. Kakaiba rin ang ekspresyon ng mukha ng manghuhula. Tumiti siya kina Lin Fang at Meng Qing at sinabing. Gusto mong panatilihin kung kumpidensyal ang kanyang hinaharap o sa iyo? Ang aking hinaharap. Nagulat si Lin Fang. Talaga bang mauunawaan niya ang 10 iba't ibang uri ng mga abstruse energies? Kung hindi, ano ang kailangan niyang itago? Malinaw na pinag-uusapan niya ang katayuan sa lipunan ni Meng Qing, siya ay Zuling Long kung tutuusin. Sige, isa-isa kayo.
Sabi ng manghuhula na nakatingin kay Meng Qing at sinabing, dahil mahal na mahal mo siya, nasa kanyang mga kamay ang iyong kinabukasan. Ikaw lang din ang may talento. Isa pang napakalakas na cultivator. Naisip ng karamihang nakatingin kay Meng Qing. Hindi sila mapakali. At ikaw? Sabi ng manghuhula na nakatingin kay Lin Fang at nakangiti. May nakapagsabi na ba sa iyo kung ano ang iyong espesyal na katawan? Ha? Hindi alam ni Lin Fang na mayroon siyang espesyal na katawan. Mukhang hindi mo alam. Nakangiting sabi ng manghuhula. Nagpatuloy siya. Sige, dahil gusto mong ilihim ko ang mga bagay-bagay, isa lang ang itatanong ko, handa ka bang maging alagad ko? Boom. Ang mga tao ay namangha. Nagkagulo sila, ang kanyang alagad. Hinihiling ng manghuhula kay Lin Fang na maging kanyang disipulo, may nangyari na ba? At ano ang espesyal na katawan ni Lin Fang?